Ayun, you may be seated. Babalikan po natin yung napag-usapan po natin yesterday, no? So, supposedly si Brother Franklin, pero medyo may sakit pa rin siya, kaya ako po yung sumalo. At ngayon wala si Brother Harvey, ngayon po ako rin sa salo. At pinag-aralan po natin is all about the book of Jude and its warning against apostasy. And if you look in verse number 1, it says here, the servant of Jesus Christ and brother of James. And we know because James is the brother of our Lord Jesus Christ, and Jude here addressed himself as brother of James, we know for sure that Jude is a brother of also half brother of Jesus, and he called himself the servant of Jesus Christ. In fact, the name Jude, it should be Judas, but para ma-differentiate siya mula kay Judas the Iscariot, no? Translate ito as Jude, hindi Judas. So you can say Judas or Jude, sa Tagalog Judas, but the name Jude, Judas, magandang pangalan na ito. Naging masama lang dahil sa patotoo ni Judas na nagtatwa sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi ng Biblia, when Judas repented, we know that Judas did not go to heaven. Why? The word repented that was used for him in our Bible, in King James, but if you take a look on the Greek, the word repented that there is not metanoia. It is metamelomai, meaning siya ay nagsisi, not a sense that he changed his mind, but nagsisi siya in a sense that he was grieving. Ginawa niya to, ito tuloy nangyari sa kanya. But Jude is different from Judas Iscariot. And in the first place, he's the brother of our Lord. And he addressed those beloved in verse number 3 as preserved in Jesus Christ and sanctified by God. And in verse number 3, hindi ko ito nasabi kahapon, yung tinatawag nating, I write unto you the common salvation. When you say common salvation, there is two Greek words in the Greek, no? In this word, common. Number 1 is defile, and number 2 is common. So, the proper use of that word is not defile, kasi wala namang defile salvation or filthy salvation. But common yung usual or common, yung kaligtasan na na-receive nila Apostle Pablo, mga unang apostol, mga nauna sa ating mga Kristiyano, common din, ganun din. But the word common is not cheap, no? Cheap, C-H-E-A-P. It doesn't mean it is common, it is cheap. We are bought by the blood of Christ. And in verse number 4, mga kapatid, and still in verse number 3, it should be that Jude will write about the wonderful salvation that God has done for us, that God has gave us. But because of the leading of the Holy Spirit, he says that it was needful for him to write about contending for our faith. And last night, we talked about when we say contending, makipaglaban para sa ating pananampalataya, how can we contend sa ating pananampalataya? Unang-una, dapat malaman natin kung ano yung pananampalatayanan natin. Pangalawa, dapat pinaiigting natin, no? Hindi ka lang mag-settle for good, but settle for best. And then, number 3, share your faith. And then, as you share your faith, mas ma-enhance yung ating pananampalataya, mas magiging dig ka. Kasi pag mas tinuturo mo, kailangan mo pag-aralan. Kaya nga sa education, di ba, pag ikaw, dapat laging ahead yung teacher. For example, sa mga college degree, dapat ang mga teacher or instructor, professor ng mga kolehiyo ay mas advanced. Mayroong masteral degree, no? Yung mga masteral degree, mga graduate school, ang mga nagtuturo sa kanila, hindi naman yung kasing same level nila, yung may mga doctorate degree. Ganon din po sa pagtuturo po ng salita ng Diyos. Contending for the faith. And in verse number 4, it explains here why. It answered the question, why? Bakit? Kasi
Sa verse number 3, how? Paano natin? Verse number 3, why? And from verse number 4 to verse number 25, it answers the question, why? Ito yung pansimulang batik o pansimulang dahilan ni Jude. Look at your Bible. For, so meaning, sa mga Bible students, nag-go sa inductive Bible study, when you say for, the exegetical keyword here is reason. Reason, dahilan. At ang dahilan, sinasagot niya yung tanong na bakit. Tama? So for, there are certain men crept in unawares. Now, I want to read this in a different version or of Tagalog kasi kung titingnan nyo sa Tagalog, no, pera nga ako ng Tagalog King James natin yan, Brad. Opo. Pag tinignan mo to sa parallel Bible, ito po yung pagkakasabi. Dito sa Tagalog natin, Tagalog King James, from New Testament at ang Bagong Tipan, salita ng Diyos para sa Pilipinas. So, this Tagalog translation of the Holy Scripture is a work of Baptist missionaries and national pastor taken from Textus Receptus using the King James. So, ito yung madalas natin ginagamit sa ating simbahan, sa mga kapatiran, sapagkat may mga taong nagsipasok ng palihim. Okay? Unawares, palihim. Na sila mula pa noon ay itinalaga na sa kahatulang ito, mga taong hindi makadiyos, na pinapalitan ang biyaya ng ating Diyos sa, ginawit dito yung word na lasciviousness. Take note, no? Sa Tagalog, kalibugan. Mamaya pag-usapan natin yan, kalibugan na yan. And denying the only Lord, no? At itinatatuwa ang ating iisang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din po dito sa Tagalog. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, ungodly, na pinapalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos. So, tinranslate din yung lasciviousness. Synonyms of lasciviousness in English is lewdness, Lewdness. Sa Tagalog, kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatawa ang ating isang guro at Panginoong Hesukristo. Now, we will focus here in verse number 4, mga kapatid. Why we need to contend for our faith? Because certain men had crept in unawares or unnoticed. Meaning, nung kapanahunan nila, sa loob ng iglesia, and we know when we talk about church, it doesn't talk about the four corners of the building structure, but it talks about the people. The church at Corinth, the church at Thessalonica, the church in Rome. So, there are certain people, certain men, certain false teachers, heretic people, okay, na nakapasok na mga kapatid, na nandun na ng palihim. In part, that is what makes them so dangerous. Ano sa Tagalog yung dangerous? Delikado. Kasi, unnoticeable. Wala silang signage na danger, false teacher, heretics, okay, ungodly. Wala silang ganon. Hindi napapansin. And, when we say crept, no, sa ating King James, the idea of this word is yung to sleep in a secret door. Diba? Yung may mga secret passage, diba, sa isang bahay o isang may mga secret passage. Ganun po, mga kapatid. Sabi ni Spurgeon, Satan knows right well that one devil in the church can do far more than 1,000 devils outside her bounds. Sa madaling salita, kasi akala mo, kapatid mo sila, nung panahon na yun, akala mo, totoo sila. At ganoon din po sa atin, sa panahon natin mga kapatid. Because of the internet, because of our technology, because of what we're happening in our world, look at this situation. In the Christian realm, in the umbrella of Christianity, nung nag-start ang pandemic, boom, lahat nasa online. Right?
And then, meron tang tinatawag na face-to-face sabungan. Pero nung nagkaroon ng pandemic, boom, online sabong. Which is marami ang nakapunta sa ibang bansa dahil sa online sabong. Kasi tumakas eh. Dahil sa online sabong, nakapunta ako ng ibang bansa kasi tumakas baon na sa utang. So, tignan mo, pag linggo, andyan din sila nag-online, mga sugal, mga gaming. May kalaban pa rin eh. Diba? Pero sabihin na natin, walang flavor, walang ibang kalaban. Dito lang tayo sa umbrella ng Kristyanismo. Ang daming mga nagtuturo ng maling katuruan. Diba? But, thank God, tayong mga true Christian, na-determine natin, hindi yan totoo. Kapag ang isang preacher nagsabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, hindi sapat ang pananampalataya, you mark them. Don't let them infiltrate your mind, mga kapatid. So, sa panahon natin ngayon, paano nakakapasok sa iglesia? Yung mga false teaching, yan, sa pamamagitan ng internet. Look at this. One coach said, Facebook or the social media is a continent without a missionary. Nagets niyo yun? Facebook or social media is a continent or it is a country without a missionary. Ngayon, nagkaroon ng pandemic, mabutit marami nagla-live ng mga Baptist, mga evangelical Christian na tama ang paniniwala. Sabi po ng salita ng Diyos, no? Who were before of old ordained to this condemnation. Paano sila in-address or who long ago were marked out of this condemnation? Namarkahan na sila, na-ordain na sila bilang meron na silang paghahatol, mga taong hindi makadiyos, mga masasama ang gawi. Now, if you take this word ungodly, paano sila ginamit yung word na ungodly? Ginamit to sa Jude chapter 1 verse number 15. In this same book, it says here, to execute judgment upon all and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds. Diba? Pag ang isang tao ay ungodly, ang gawa din yan ay ungodly. Hindi mo pwedeng pilitin ang aso na humuni ng katulad ng pusa. Hindi mo mapipilit ang pusa na humuni katulad o tumuhol katulad ng aso. Ang isang tao na hindi nakakilala kay Kristo, hindi makadiyos, ang gawin niyan ay hindi makadiyos. Kahit gumawa yan ng mabuti, ang sabi ng Biblia, sa harapan ng Diyos, yan ay maduming basahan. So, ungodly. The ungodly person also will produce ungodly deeds in Jude chapter 1 verse number 15. And in Psalms chapter 1 verse number 1 in Hebrew, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Mga hindi nakakakilala sa Diyos. Sa panlabas, kala mo kilala ang Diyos, pero hindi kilala ang Diyos. Mga masasama. Sabi ng Biblia, layuan mo sila. O ungodly, layuan mo ang mga mistulang Kristiyano. Alright. So, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Di mo walketh, standeth, and seated. Mas malala yung seated, nakaupo ko na eh. Sa una pa lang, dinadaan-daanan mo lang yung lotohan, dinadaan-daanan mo lang yung sabungan. Dahil online ngayon, sa una lang siya, swipe lang, pa-swipe lang. Alam niyo mo, mga kapatid, halimbawa sa Lazada, Shopee, or whatever, hindi ko sila ini-endorse. But what we're happening in the internet, meron tinatawag na AI, algorithm, no? Pag ikaw, ang madalas mong sinesearch sa Shopee, puro sa mga pyesa ng motor, expect mo na, pag nag-YouTube ka, pag nag-Facebook ka, connect to yan. Laging magkakaroon ng ads patungkol sa motor. Tama ba? Diba? Ganon din po. Ngayon, pa-swipe ka lang. Diba? Tapos, pinanood mo na. Viewers ka lang. Ayun na yung standard. Yung sinubscribe mo na, pinalo mo pa, yun na yung seated. Inupuan mo na. Kaya yung mga
Hindi naman, kasi may mga unbeliever naman na talagang profitable sa mga ginagawa natin. Halimbawa, si Jeep Doctor, unbeliever naman yan eh. 'Di ba? Marami mga nakakatulong, mga tutorial. Pero i-subscribe nyo din yung mga Kristiyano. Andyan na sila Ian Akda. Yan, okay yan, si Ian Akda. Meron ba yung preacher? Si Preacher One. Yan, subscribe nyo yan. Now, the Bible addressed, they were ordained to this condemnation. Namarkahan na sila ng Panginoon. Itong mga ungodly men. Meron na silang kaparusahan na nakalaan sa kanilang mga kapatid. And false teachers, heretics, mga hindi nagtuturo ng tama na nakapasok dito sa simbahan na ina-address ni Jude, okay? Sila po ay hahatulan ng Panginoon, mga kapatid. Now, let's continue reading in verse number 4. Turning the grace of God into lasciviousness. Now, this word, turning, no? Diba? Iniiba nila. Mga taong hindi makadiyos na pinapalitan, iniiba ang biyaya ng Diyos sa kalibugan. Now, papansinin mo, bakit yung word na lasciviousness o lasciviousness, synonyms lewdness, kalibugan ang ginamit dito? Napaka malaking paratang naman ito, Brother Jomar. Bakit ganito naman ang ni Jude? Now, the idea of this ancient word lasciviousness o sa atin kalibugan, no? Yung or kautugan. I'm sorry for that term, but it is a Bible but that's the idea of that word. That is sin, that lasciviousness is sin that is practiced without shame. Kasalanan na ipinapractice na walang kahihiyan. Ang sabi ng Philippians chapter 4, di ba? Their glory is in their shame. Natutuwa pa sila, nalulugod pa sila doon sa kanilang kahihiyan. Tignan mo to. Dapat tayong mga Kristiyano, i-boycott natin yung Lazada. Di ba ganun yung uso kasi? Yung Starbucks, halimbawa, pro-LGBTQ+, sila, binuboycott ng mga Kristiyano. Ng ganyan. Merong ads ngayon nitong last June, Pride Month, yung tinatawag nating Pride Month, LGBTQ+, meron silang, kung hindi nyo pa napanood, meron silang promotion commercial. I'm sorry, I'm gay, I'm sorry, I'm lesbian, I'm sorry, I'm different. Tas pagdating sa dulo, huwag kang mag-sorry. Don't be sorry because of who you are. Be proud. Be you. Lazada. Their glory is in their shame. Mga kapatid. Lasciviousness is sin that is practiced without shame, without any sense of conscience or decency. Walang tinatawag natin walang delikadesa. Kasalanan walang delikadesa. Usually, the word is used in the sense of sensual sin, such as sexual immorality. Alam mo yung mga taong live-in sila, pero pinagmamalaki pa nila. Alam niyo yung mga, katulad ng mga taong sex before marriage, na buntis, na mas pinagmamalaki pa nila, ibig na sabihin dapat na wag nyo kaming tularan, magtapos kayo maigi ang hirap ng buhay. Sasabihin pa na, hindi kami naka-aksidente. Nauna lang sa amin yung blessing. Diba? Yung bata kasi blessing daw eh. O blessing naman talaga. Hindi kami nagkamali, nauna lang yung blessing. Their glory is in their shame. Proud pa sila sa kasalanan nila. At ganito po yung ginagawa ng mga false teachers sa panahon na to. Itong mga apostate, mga heretic, mga hindi nagtuturo ng tama. And we know for sure that if you're turning the grace of God into lasciviousness, mga kapatid, ano po ang mangyayari? Mga kapatid, syempre, kapag ganyan ang itinuturo mo, the grace of God, there's nothing na hindi maganda dyan. Yung mga nagtuturo nito, sa ibang version, ginamit nila
They're making the license of God, the grace of God as a license to do sin. Hindi po ganoon, mga kapatid. Kaya nga sabi niya, Apostol Pablo, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para sumagana ang biyaya? Ano, Joanne? Anong sabi? Hindi. Hindi natin ginagamit, hindi dapat gagamitin ng Kristiyano na yung 1 John 1:9, ang biyaya ng Diyos na, papatawarin naman ako ni Lord, gagawin ko to. Ay, mabait naman si Lord. Love niya ako unconditionally. Okay. Kaya kahit hindi ako magbago, mahal pa rin ako ng Panginoon. No, that is turning the grace of God into lasciviousness. Turning the grace of God into lewdness. Turning the grace of God na mess, no? Hindi po, mga kapatid. Now, second, another word that I want you to recognize here is the word denying the only Lord God. What do we mean by denying? No? Itinatatuwa o dinideny, mga kapatid, in verse number 4. And denying the only Lord God. Now, what do we mean by denying here? Is it in their lips? Or is it in their works? Mga kapatid, maybe they're not denying the Lord Jesus in their lips, but they're denying the Lord Jesus in their works. Or, they're denying Jesus Christ as if merong teaching about kay Jesus Christ na mali yung kanilang paniniwala. For example, yung tinatawag natin Gnosticism, teaching that Jesus Christ did not come into the flesh. That's why in 1 John chapter 4, sabi ni Apostle John na anti-Kristo yung mga taong nagtuturo na si Kristo ay hindi nagpasalaman. In Titus chapter 1, verse number 15, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and ungodly in this present world. So yung denying dito in a positive sense, na dapat i-deny natin yung mga hindi magagandang bagay, mga worldly lust, no? Romans chapter 6 verse number 1, verse number 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? For brethren, in Galatians 5:13, ye have been called unto liberty, only not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. So itong mga taong apostate na nakapasok sa iglesia noon, no? They're denying Jesus Christ in their lips and in their works. They're denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So we know for sure what is the reason why Jude encouraged us to contend for the faith na ibinigay sa atin ng Panginoon, napasa sa mga apostol, sa mga unang Kristiyano at hanggang ngayon. Sapagkat may mga apostate mula noon at hanggang ngayon. Meron din silang succession of false doctrine. Kaya nga, there is no new under the sun. Kaya nga, mga kapatid, wala nang bago. No? Lahat ng mga maling katuruan, nauulit lang at nauulit. Marahil hindi na record sa history, pero nangyari din noon pa man. So, we need to live soberly as a Christian. Magkaroon tayo ng tinatawag na pag-iisip o pag-aaral. Last night, nagkaroon kami sa Bible study, but dapat nating idiin yung talagang masidhing pag-aaral natin ng salita ng Diyos. If we have the Word of God, we will test everything because we are a Christian. We need to test everything mula sa salita ng Diyos. Kung hindi tinuturo ng salita ng Diyos, hindi po natin paniniwalaan. Kaya nga, we're not go for, alam niyo yung confession of faith, kung ano-ano pang mga articles or whatever, because the Bible is enough. The sole authority for our faith and practice. Tayo po itaming lahat at manalangin po tayo. Father God in heaven, we thank you this very moment na kami po ay nakapagbulay ng iyong salita.
patungkol po sa Jude 4 na magbigay sa amin ng dahilan kung bakit kailangan po namin paglaban ng pananampalataya. Sapagkat mula noon hanggang ngayon, meron po mga apostate teachers teaching Lord, denying you, no, at yung turning your grace into lasciviousness. Lord, please help us and give Lord wisdom and knowledge, understanding sa pagpapatuloy po namin bilang isang Kristiyano. At Panginoon, yung Banal na Espiritu po ang siyang manguno po sa amin. Sabihin niyo po kami ng kaliwanagan sa aming pag-iisip, lalo po sa mga katotohanan ng salita. Lord, prepare our hearts as we worship you tomorrow. At sa mga kapatid po namin din po, pagpalain niyo po kami lahat. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. As we close, let's sing We Have Story to Tell. Salamat po sa warning. Dapat tinuturo natin talaga yung totoong kaligtasan. Let's sing on hymn number 2. We Have Story to Tell. Sa di pong mga hymnals, kung meron po tayo. The first stanza all together now, sing. We have story to tell to the nation that turn their heart to the right. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of God. Last stanza. We've a Savior to show to the nation, who a pot of sorrow has drawn, that all of the world great people may come to the truth of God, may come to the truth of God. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Amen po. Tapos na po ang ating pananambahan. Pagpalain po bawat isa atin.